Ayan, magandang araw po sa lahat. Hello po, hello, 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 hello. Ayan, magandang araw. Now, it is common pag nag-take tayo ng civil service, nag-take tayo ng licensure exam for teachers, general education, NAPOLCOM, ano pa ba? Fire officers tests or exam, ano pa ba yung mga exam na inaano natin na nag-i-involve ng mga percentage. Now, ito talaga yung ano, lalo na pag hindi required na gumamit ng calculators. Ito yung pinaka mahirap na i-deal ng halos lahat na lalo na yung mga hirap pong i-deal yung mathematics. So, meron akong ituturo sa inyo mga ma'am, sir, na hindi po siya kailangan ng calculators, pero you can solve this one, the percentage, without using calculator, masosolve nyo sa in just seconds. Okay? So, ganito yon. Halimbawa, okay, first question natin, dito muna tayo sa pinakasimple. Ito yung ano natin, una-una. Ayan. So, ang una-una natin is 7% of 204. So, paano natin yan siya i-solve in just a second? Okay? Ayan. Bilugan natin yung dalawa kasi percentage, that means dalawang ano tayo kasi percent per 100. So, dalawang decimal places tayo na. Ayan. Okay. So, ganito, i-multiply na natin yan kaagad. That is 14. Tapos, decimal. Tapos, eto siya, 7 times 4 or 0.4, that gives us 28. Ito na po yung tamang sagot dyan. Kahit i-check nyo sa calculator ngayon, 0.07 times 204, that gives you 14.28. Okay? Ayan, so ganyan lang siya kadali, di ba? Sige, move on tayo sa pangalawa. Ito naman, pangalawang ano natin. Ulit, bilugan natin yung dalawa. Okay? Ayan, multiply natin ito. 9 times 6, that gives us 54. Tapos decimal. 9 times 9. Ayan, 9 times 09, that gives us 81. Ayan, ganun lang po siya kabilis. That's 54.81. Okay? Ayan, try nyo sa calculator. Ganun din po ang makukuha ninyo. Ayan, sige. Move on tayo sa pangatlo. Etong pangatlo. Dito muna tayo sa pinakasimple ha. Ayan, ulit, dalawa. Ayan, dalawa. Tapos, 3 times 9, that gives us 27. Tapos, 3 times 25, that gives us 75. So, it's 27.75. Try nyo sa calculator nyo. Ayan. Pero, gusto ko i-practice nyo to ha, kasi pagdating po sa mga exam na hindi allowed ang calculator, at least you know how to deal with this percentage problems, the easiest way possible para makasave tayo ng oras, di ba? Ayan. Sige po, patry nga netong dalawa, 2% of 845. Ano ang sagot ninyo? Ayan. Pasulat po, 2% of 845 equals, tapos yung sagot ninyo ha. Ayan. Ang pangalawa, 11% of 506. Okay, sige. I-comment nyo yung mga sagot niyo dyan sa, sa comment box natin sa baba. Ayan, pa-comment po. Ayan, sige. Now, move tayo doon sa medyo ano na siya, intermediate. Okay, dito naman tayo sa intermediate. Okay, so, eto, 25% of 205. Again, dalawa ulit. Kanina wala tayong mga remainder. Ito kasi may mga remainder na. Okay, ayan, basic lang po. Tapos, eto, 25 times 2, we have 50, di ba? Tapos, 25 times 0.5, that gives us 125, okay? Now, dalawang decimal places lang tayo. Dalawang decimal places. So, eto, 0.25. Tapos, etong 1 na to, ayan, yung 1 na yan, i-add natin dito. So, magiging 51.25 ang final answer. Try nyo sa calculator. That is 51.25. Okay? Ayan. Next. Nakuha? Ayan. Next number. Next ano tayo? 42% of 610. Ayan. So, eto ulit. Dalawang decimal places. Okay. So, 42 times tawag nito 42 times 6, that gives us 25. Tama po ba? Tama po ba ako? Sorry ha. Tapos, eto naman, 42 times 10. 42 times 10, ang ano natin dyan would be, of course, 420, di ba? Ayan. So, paano natin gagawin yon? Okay? Ayan. Tapos, eto naman, 42, of course, 42 times 10, that is 420. Ang dalawang decimal places lang tayo, so that's 20. Okay? Or 0.2. It's okay. Tapos, yung 4 na yan, i-add natin dito. So, magiging 256.20 or 200,
Ayan, 256.2. Okay lang yan. Tanggalin yung 0 dyan after 2. Okay? Kasi anyway, decimal lang yan. 0.20 and 0.2 are just the same. Okay? Ayan, nakuha po. Okay, sige. Sa pangatlong ano naman tayo? Sa pangatlong sample. Ayan, dalawang decimal places ulit. Okay, so 16 times 5, that gives us 80, di ba? Tapos, 16 times 20, that gives us 320, di ba po? Ayan, 320. Tapos, 0.2 ulit. So, dito lang natin, 20. Tapos, etong 3 i-add natin dito. So, magiging 83.20. Okay? Or 83.2. Ganun lang po. Ayan. O, di ba? We don't use any calculator. Tapos, ganyan yung ganun kabilis. Hindi umaabot ng isang minuto na tapos mong isolve yung isang percentage problem. O, di ba? Ayan. Sige. Patry nga nito mga mga ma'am sir, ayan, patry po neto. 21% of 650 is equal to, ayan, itry nyo. Isulat nyo ha, i-type nyo ha, 21% of 650 dyan sa comment section, tapos yung sagot ninyo. Okay, para ma-check natin. Okay? Tapos ang pangalawa, 12% of 850. Now, patry po. Patry lang. Okay, sige. Next, dito tayo sa medyo mas complicated na talaga. Same lang naman yung method natin dun sa sa second kanina, yung sa intermediate. Pero may dalawang methods sa pwede nating gawin dito, okay? Ayan. Eto siya, dalawa, ayan. So we have 7 times 10. Ayan, multiply natin 7 times 10, that is 70. Tapos, ayan, 7 times 45. Ayan, 7 times 45, ilan yan? That is, tama po ba? 7 times 5, we have 5. 7 times 35. 7 times 4, 28 plus 3, that is 31. Okay, 315. Okay, ayan. So, ito yung gagamitin natin. That gives us 15. Tapos, etong 3, i-add natin dito. Ayan. So, magiging 73.15. Okay, ayan. Nakuha po ba? Nakuha po? Ayan. Sige nga, pa-comment nga po ng yes dyan sa baba kung nakuha. Pa-comment ng yes, pa-comment ng yes. Sige nga. Okay, sige. 'Di ba? Sobrang dali lang niya. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan gamitan ng brain cells. Ayan na agad, o 'di ba? Okay, sige. Ayan. Sige. Next, move on tayo. Okay, so dito naman tayo. Ito yung sinasabi ko na medyo na siya. Yung kanina sa dalawa, pwede pa naman i-carry pa naman sa pag-multiply ng tagdadalawa. Ito naman, pwede natin siyang gawing tatlo mga ma'am sir ha. Pwede natin gawing tatlo. So 15 times 15, that gives us 225. Di ba? Tama ba ako? Oh yeah. 15 times 15. Tapos, ayan. 2 decimal places ito ha. Tapos 15 times 3. Ayan. 15 times 3, we have 45. Tapos, 15 times 2, we have 30. Okay, so ito yon. Una-una, dalawang decimal places. So, 0.25 tayo. Okay? Tapos, itong 2, i-add natin dito sa 45. Okay? Ayan. I-add natin dyan sa 45. So, magiging 47 na, di ba? Tapos, lagay natin dito yung 7. Yung naman, yung 4, i-add natin dito ulit. Okay? So, that is 34. So, that is 347.25 ang tamang sagot natin dyan. Sige nga, patry nyo din sa calculator ninyo. Ayan, sige. Ayan, pa-comment nga kung nakuha, kung easy lang. Pa-comment ng easy dyan sa natin. Sige. Ayan, pa-comment ng easy dyan sa po natin. Ayan, kung nakuha yung method natin na ito. Okay, ayan. O, di ba? Kung hindi nyo nakuha to, pwede nyo naman ulitin kasi i-record ko naman po itong natin. Okay? Ayan, sige. Eto naman, patry po mga ma'am sir, patry po. 9% of 3320 and 12% of 1,260. Okay? Ayan. So, ano yung mga sagot nila? Pa-comment po dyan sa chat box kung ano ang sagot nila. Ayan, sige po. Laban po tayo.